Hello mga boss, at welcome back again na naman sa ating YouTube channel at sa panibagong video tutorial na naman. Okay, so bali ngayong araw meron tayong wiring diagram dito. Ayan, so gumawa ako ng wiring diagram ng ating motor, which is kompleto na nga pala siya, no? Meron na siyang stator, regulator rectifier, meron na siyang CDI, ignition coil, ignition switch. Yun, meron din siyang pickup coil or yung pulser. At yung ating piston na may connecting rod. Yan, meron na rin siyang meron na nga rin pala yung mga boss magneto. So kompleto na yan. Bali ngayong araw tuturuan ko kayo kung paano mag-wiring ng isang buong motor. So itong hawak ko ngayon or yung ituturo ko ngayon is DC or direct current or yung tinatawag nating battery operated. Okay, so umpisa na natin. Okay, yan mga boss, So kung nakikita nyo, kompleto na tayo. Meron na tayong stator, CDI, ignition coil, regulator or rectifier, battery, at ating ignition switch. Meron na nga rin pala yung piston, So kompleto na yan. Meron ng connecting rod at meron na siyang crankshaft. So bali ngayong araw, ang ituturo nga pala natin, tulad nga ng sinabi ko, is battery operated na motor. So meron nga pala tayong dalawang uri or dalawang system para mapaandar natin yung ating mga motor, no? Isang battery operated at yung isang stator drive or yung AC current at yung DC current na tinatawag. So dito muna tayo sa pinakamadali kung saan, yung nga tulad nga ng sabi ko, battery operated. So dito sa battery operated natin mga boss, from the word itself, so nagmumula or nanggagaling yung kuryente sa battery para mapaandar yung buong motor natin. So syempre dahil nga buong system yan, konektado yan lahat. At ako mapapansin nyo, meron ng mga color coding yan na kung saan makikita nyo dyan yung mga bilog na yan. So para mabilis na lang yung tutorial natin. And yung wire color coding nga pala na ginamit natin is ito yung pinaka common or yung mga madalas nating makita sa mga wiring, no? Ng kahit anong brand na motor. So kapag nalaman nyo to, napakadali na lang nito. Okay, so umpisa na natin. So lagi nating uumpisan yan mga boss dito sa ating stator. So sa stator natin, kumbaga yan yung ating pinaka generator ng motor, no? So diyan yan yung nagpo-produce ng kuryente. So dahil nga battery operated yung ating motor, hindi yan nagpo-produce ng kuryente para paandar yung ating motor, unlike dun sa stator or alternating. So nagpo-produce yan ng kuryente para i-charge yung ating battery, para tumagal kasi nga battery operated yung ating motor. Okay, so kung makikita nyo mga boss or kung mapapansin nyo, may mga color coding yan. So lahat ng color coding na yan may ibig sabihin yan at may function yung mga yan. So dito sa ating stator meron tayong white, meron tayong yellow at meron tayong green. So bali 4 wires yan, and kung makikita nyo or mapapansin nyo, naging 5 wires siya kasi nga yung ating pulser or yung ating pickup coil, meron din siyang sariling ground. So sinama ko na rin. Pero in reality, kung makikita nyo yan sa labas ng ating motor sa may crankcase, 4 wires lang yan. Okay, so again, balik tayo dito sa ating stator sa may wiring. So dito sa ating stator, meron tayong white, meron tayong yellow, meron tayong green, at meron tayong blue. Blue na may stripes na white. So dito muna tayo sa white. So sa white natin, yung white natin, yan yung ating charging wire, So kung makikita nyo, may white yan. Hanapin mo yung white dyan. Makikita mo yung katulad na white nyan dito sa ating regulator or rectifier. So next naman, meron tayong yellow. Okay, so para hindi na tayo humaba, i-connect na natin. So i-connect na agad natin yung white wire. Yan. Dito sa ating regulator or rectifier. Kasi kung mapapansin nyo guys, wala kayong ibang makikitang white dyan kundi dito lang, kasi nga yan yung ating charging. Ayan, so pag connect na natin yan. Okay, so connected na yung white wire natin, So ibig sabihin kapag nagproduce na to ng kuryente, lalabas yung kuryente doon, pupunta na yan sa ating regulator rectifier. Pero bago yon, lagyan muna natin ng pangalan. So regulator na lang, pero pwede rin itong maging
rectifier, depende sa tawag nyo or sa tawag ng iba. CDI. Ayan. So next naman is dito naman tayo sa yellow natin. So sa yellow wire natin mga boss, yan yung tinatawag nating light coil. So ibig sabihin nagpo-produce yan ng kuryente yung ating stator para sa ilaw ng ating motor. Okay, so yung yellow na yan, pupunta rin yan dito sa may ating regulator. So i-connect na rin natin. So i-connect na rin natin dito yan sa ating yellow ng regulator. Ayan. So connected na yung dalawang wire natin mga bossing, kung mapapansin nyo, yung white at yellow nakakonect na yan sa ating regulator. So next naman is yung ating ground. So kung mapapansin nyo mga boss, lahat ng ating components, meron na silang lahat kulay green. So ibig sabihin lahat ng green na yan po pwede na nating pag connect yan or pagsama-samahin. So pagsamahin na natin yung green ng ating pickup coil. Yan, so diretso na natin dito. Yung green ng CDI. Yan, at yung green ng ating stator. Yan, so sumobra pa. Ayan, so kung aabutin pa, siguro pagsama-samahin na rin natin dito yung green ng ating ignition coil. Yan, at yung green ng ating battery or yung ground. Tulad nga na sinabi ko, yan yung ground natin. At yung green ng ating regulator or rectifier. Pagsama-samahin na natin yan. Yun. At para maipag-connect natin yan, so itawid natin tong ating green wire or yung ground wire. So diretso natin dito sa baba. Yan, i-connect na rin natin yan sa may battery. Yan mga bossing, napag-connect na natin lahat. Yung green ng ating stator, yung green ng ating pickup coil, yung green ng ating CDI, yung green ng ating ignition coil. Yan. At yung green ng ating battery. So lahat yan is ground. So napakadali lang mga boss, ground lahat yan. So pwede rin natin yung itap sa may chassis. Dito na lang. Pwede rin natin itong itap sa may ating chassis. Para if ever man na malayo yung terminal ng battery, pwede nitong tap sa chassis or yung tinatawag na body ground. Ayan, so connected na yung ating ground, So next naman is dito naman tayo sa may pickup coil or sa may pulser. So mapapansin nyo yung kulay ng ating pulser is blue na may white. Meron din yung ating CDI. So syempre ano pa bang kailangan natin gawin? Pag-connect na rin natin yan. So itong pulser naman mga bossing, ang pinakatrabaho nito, ayan, tanggal na. Ang pinakatrabaho nito, siya yung trigger ng ating CDI, kumbaga pagka pumitik na to, kasi dito sa magneto natin, yan sa may flywheel, may magneto tayo dyan, meron tayong kunya dito, yan, so paikot-ikot yan. So habang umiikot yan ng mabilis, dumadaan yan dito sa ating pulser, kung saan may magnet din yan. Tinitrigger niya itong bilog na to, kasi nga kapag ito dumaan doon, may magnet na mangyayari.
So nagiging pickup to, kumbaga ito yung nagiging switch or yung pickup coil para mag-release ito ng napakalakas na kuryente. So kaya nga CDI capacitor discharge ignition. Okay, so tapos na yung connection ng ating stator mga bossing, yung pulsar, ground, yellow at yung white. So next naman is dito tayo sa ating ignition coil. So kung mapapansin nyo, yung ignition coil natin at yung CDI natin, meron siyang parehas na wire. So yan yung wire ng ating ignition coil. So pag connectan na natin yung dalawa na yan. Ayan, so connected na yung ating wire ng ignition coil, So dito sa CDI natin, last wire na lang, kung saan yung red wire. So dito naman mga bossing, sa red wire na to, dahil nga tulad niyan sabi ko, battery operated. So yung source na pinagmumulan nitong ating CDI para mag-discharge siya ng napakalakas na kuryente. So nanggagaling dito sa battery. So sa battery natin, ayan, may positive at negative tayo dyan. Tulad nga na sinabi ko, positive at negative. May red yung wire, may red yan at may red yung ating ignition switch. Ignition switch. So yung dalawa na yun, pwede na natin pag-connectin yan, yan. Pero bago yun mga boss, meron tayong fuse dito. Yan, may fuse tayo dyan. Yan, may fuse tayo dyan. Kaya kung mapapansin nyo, yung ignition switch natin na 2 wires, may manipis na wire yan. Galing lang yun sa positive terminal ng battery. So kapag lumabas yung current doon, pupunta yung ignition switch. Ngayon kapag turn on mo, yung current na galing sa battery, lilipat lang dito sa may ating accessory wire or ACC na tinatawag. Sa accessory wire mga bossing, napakaraming connected dyan, nandyan na yung headlight, busina, flasher, starter at iba pa. So dahil nga battery operated yung ating CDI or yung ating motor, so dyan rin kukuha ng source yung ating CDI. Yun, so i-connect natin dito sa may ating accessory wire, yung ating red wire ng CDI. So jump natin doon. So pag naka-jump, dediretso na natin yan sa may ating CDI. Okay. Yun. So tapos na yung connection ng ating CDI mga boss, at kung mapapansin nyo, meron pang natitira dito sa ating regulator or rectifier. So tulad nga ng sinabi ko, yung white wire na pinuproduce ng ating stator, pupunta yan sa ating regulator. Ngayon, yung ating regulator, ang trabaho nito, taga-manage ng kuryente para i-regulate at para i-charge yung ating battery. Yun. Ayun. Yun, so kung makikita nyo mga boss, tapos na yung buong wiring natin, Again, ulitin natin para mas malinaw. So yung ating CDI, kukuha yan ng source sa battery kung saan dumaan sa ating ignition switch at accessory wire. Kaya kapag in-off natin yung ating ignition switch, ma-off din yung CDI. Mas-shutdown yung ating buong motor. So ngayon kapag in-on natin yan, mayroon ng supply yan, start mo na lang. So kapag nag-start na yan, dahil nga, ayun nga, tulad nga sabi ko, kumukuha ng source sa ating ignition switch, sa may accessory wire. So, ibig sabihin, may supply na to ng kuryente. Iti-trigger na lang ng ating pulser. So, para ma-trigger ng ating pulser, meron yung stator na, yung ating magneto, merong kunyayan na dumadaan dito sa napakabilis. So, habang dumadaan na paulit-ulit dumadaan to, nati-trigger yung ating pulser. So, sinisignalan niya yung ating CDI na dumaan na yung pickup. So paputokin mo na. Ngayon kapag pinutok niya na yung source ng kuryente na galing dito, ilalabas naman dito sa may ating ignition coil. So kapag lumabas na yan, pupunta na yan sa ating ignition coil excuse me, sa ignition coil,
Meron tayong coil dyan sa loob para doblehin into 1000 volts at ilagay or ilabas dito sa ating spark plug. Yun. So kaya mapapansin nyo nag-ground kayo sa kuryente na lumalabas dito sa spark plug. So napakalakas na po kasi ng kuryenteng inilalabas yan. Ayun, so paulit-ulit lang yung cycle hanggat nag-ignite yung ating spark plug, hanggat meron tayong gasolina at hangin na pumapasok, pinapasabog niya or yun, kinukumbas niya yung mixture na yon para tuloy-tuloy na umikot yung ating flywheel at mag-produce ng kuryente yung ating stator at yung pickup coil. So ganun lang kasimple mga bossing ano. Bali sa susunod ituturo natin yung stator drive naman or yung alternating current naman. So bali hanggang dito na lang at sana may natutunan kayo, at kung nagustuhan nyo yung video na to, so please like, share and subscribe.